Magandang umaga, mga kapatid. Ikinalulungkot po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay kapista ng Panginoong Jesus, ang banal na sagom. Ang namumuna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Angel Paula, katulang na rektor ng Exosyon. Magsitayo po tayo. Pagpalain si Jesus na nagpakita ng natatanging pagmamahal sa kabataan. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyo lahat. Nagtitipon bilang mag-anak ng Diyos ngayong kapistahan ng Santo Niño. Tayo'y humiling sa Diyos ng kanyang pagpapatawad upang maihandog natin ang Eucharistiyang ito na may malinis na kalooban. Panginoong Jesus, ang kaharian mo ay panlahat at tuwi ng payapa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, naparito ka upang manibahagi sa kahinaan ng aming pagkatao. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, nais mong palapitin sa iyo ang kabataan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan
at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisan sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghahalian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag. Ang bayan malaunang nasa kalimitan. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namuhay sa lupaing balang ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga tao naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang tumalibig sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng malian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapagpayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan.
Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katuwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang pinamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa iyong pananalig sa Panginoong Jesus at ang iyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, iwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatian, inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Naging tao ang salita upang nananiniwala sa Kanyang ay gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa batang ito, ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating pong liturgikong kalendaryo, natapos ang Kapaskuhan noong nakaraang linggo sa pagbibinyag ng ating Panginoon. Bininyagan na si Jesus sa Ilog Jordan
At ngayon, sanggol na naman siya. No? Sabi ng mga doon sa parokya na ang kanilang patron ay Santo Niño, ngayon pa lang natatapos ang Christmas season. No? Happy Fiesta po ng Santo Niño sa ating lahat. Kaya na po tayo mga Pilipino ay meron po tayo natural na pagka-humaling sa mga bata. Tuwang-tuwa tayo sa mga bata. At kaya naman, lahat ng mga tao ay nais palaging magmukhang bata. No? Google na mga magkaanong halaga, pupunta sa mga clinic, no? Sa mga shop, beauty shop, para magpabata. And one of the biggest compliments, no, that women will receive pag nagkita sila ng kanilang mga kaibigan nila, kamag-anak ng ilang taon, tuwang-tuwa sila pag pinagsabihan, parang hindi ka tumatanda. Lalo kayata bumabata, no? Pero yung pagkabata ay external, no? Ang narinig natin sa Ebanghelyo, kung tayo ay hindi magiging katulad ng mga bata, tayo ay hindi mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Meron pong isang kwento na basa ko kanina dun sa Inquirer, sa column ni Father Jerry Orcos. No? Sabi gano'n daw ng isang lalaki, "This is crazy. A man walking and pulling a rope." No? Naglalakad at hinihila niya ang isang lubid. Sumagot yung kanyang 4 na taong gulang na anak na lalaki at ang sabi, "Sige nga tay, turuan mo sila kung paano itulak ang lubid." Okay, excuse. Oh, buhay na kayo, gising na kayo, natutulog pa rin. Nakakatuwa po pag nagkita-kita yung mga dating magkakabatch. No? Kahapon na-invite ako ng isang batchmate ko sa UST. Nagpa-bless ng kanyang clinic, derma clinic dyan sa Strata 100. No? At syempre, ang pag-uusapan, pinagbibidahan, yung mga kalokohan nyo nung college pa kayo, nung high school pa kayo, kung ano yung mga pinaggagawa ninyo. Ako po ay, kung ikikwento ko sa inyo lahat ng mga kalokohan ko, kapilyuhan ko, tatanungin ninyo, bakit ba naging pari yan? No? Isa po sa mga naalala ko noon, no? Meron akong medyo naging close na professor at ang sabi ko sa kanya, "Sir, pag namatay ka, meron akong isang gusto parte ng iyong katawan na gusto ko nasa akin." Talaga? Ano yun? Yung pong utak niyo. Tuman-tuwa naman siya. No? Kala niya intelligent. Sabay sunod ko. Kasi po slightly used. Kunti akong pabagsak ng professor ko. Ang ating pong makikita dito ay ano ba ang katangian ng bata? Kaya sinasabi ni Jesus na kung hindi kayo magiging katulad ng bata, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tignan niyo ang tanong ng mga alagad. Sino po ang pinaka-dakila sa kaharian ng langit? Ang sinagot ni Jesus ay hindi yung pinakadakila, kung hindi sinabi niya kung ano ang dapat ninyong magkaroon ng anong qualifications, no, para mapabilang sa kaharian ng langit. Naalala nyo, nung tayo ay bata pa, nung hindi pa nawawala ang ating kamusmusan, tayo ay totally dependent, totally trusting, totally obedient to our parents. At yun ang nais ng Diyos, no? Maging totally obedient, dependent, and trusting in God the Father. Hindi yung sa ating sariling kapakanan, nakukuha natin yung ating sinasabing, matalino ako, malakas ako, makapangyarihan ako, kaya kong gawin ang lahat. Pero ipapabatid sa atin ng Diyos at sinasabi at pinapaalala sa atin ngayon. Kung tayo ay hindi magiging tunay at ganap na nagtitiwala, sumusunod at nagbibigay ng ating buong sarili sa Diyos, hindi tayo mapapabilang sa Kanyang kaharian. Pero itong linggo ito, ang nais kong bigyan po ng pansin ay yung halaga ng buhay ng isang tao. And it is very sad, no? That as we celebrate the feast of the Santo Niño, the child Jesus, yesterday I read in the news that
number one crime in the Philippines is child pornography. Cyber sex, child pornography. No, at ngayon, nabasa ko ulit sa headline, now we are one of the 10 countries now with the most number of children being used for this business, no, ng mga tao. Ang laki-laking halaga ay pinapasok sa kanila. What have we done to our children? Tatanungin natin. Kaya dito papasok yung tanong sa ating sarili, ano ba ang halaga ng buhay ng isang tao? What is the worth of a human life? At sinabi ni Father Phil Bloom, no, sabi niya, the worth of a human person is similar to the worth of gold. Its price is dependent on how one is willing to pay the price. Kung magkano ang halaga na nakahanda ang isang tao para ibayad sa ginto. No, ganito rin daw ang halaga ng tao. Meron po isang aklat, kalimutan ko yung author, ang title ay Holocaust. No, ito ay tungkol po doon sa Nazi concentration camps noong namamayagpag si Hitler. Kaya may kwento po doon na isang mag-aalahas. No? He was a jeweler in Holland before they were captured. Hulyo itong taong ito. Alam ba naman natin ang ginawa, no? Kinuha lahat ng mga Hudyo, nilagay doon sa concentration camp para patayin. Ninakaw lahat ng mga Nazi soldiers lahat ng kanyang alahas, pero nakaya niya magpuslit ng maliit na piraso ng ginto. Sabi niya, pag nakasurvive siya doon sa concentration camp, ay ito ang gagawin niyang puunan muli para makapag-umpisa. Pero habang tumatagal doon sa concentration camp, ay humihina siya, pumapayat, at sobrang gutom na gutom. Hindi na siya makatiis. Ipinakita niya sa isang gwardya yung kanyang maliit na ginto. At tinanong niya ang gwardya, anong pagkain ang ipapalit mo sa ginto ito? Bumalik yung gwardya, nagdala ng 2 patatas na hindi luto, mabulok-bulok na. Tinignan ng tao, at dahil sa sobrang gutom, ibinigay ang ginto doon sa sundalo. At kinain niya ang patatas. The worth of gold is equivalent to the price one is willing to pay for it. Then what is the worth of a human life? Ito ay nagkakaroon ng halaga dahil binuwis ni Jesucristo ang kanyang buhay para tayo ay salibin, palayain sa ating kasalanan. At makikita natin that our life, ang value ng buhay ng isang tao ay sa halaga ng buhay ni Kristo. The Lamb of God who shed His blood to free us, to save us, and to forgive us from our sins. Hindi dito natatapos yung issue na yun. Hindi natin sasabihin, alam ko na kung gaano kahalaga ng buhay natin. Kaya dapat pinapahalagahan ko ang buhay ng tao kahit sila ay mahirap, kahit sila ay mga adik, kahit sila ay mga korap, kahit sila ay mga mabababang lipad, kahit sila ay nasa sinapupunan pa lamang ng kanilang mga nanay, kahit sila pa lang ay walang kapangyarihan o lakas, ipagtanggol ang kanilang sarili. Gagalangin ko ang buhay ng tao dahil ang halaga nito ay ang buhay ni Jesucristo. Pero tingnan natin kung paano natin ginagamit ang ating pagpapahalaga sa kapwa. Kasama na rin dito yung mga kaaway natin, yung mga taong hindi natin mapatawad, yung mga taong hindi nagpapatawad sa atin, yung mga taong hindi natin nauunawaan bakit sa patuloy na ginagawa tayo ng kabutihan ay pilit pa rin tayo sinisiraan. Mga kapatid, ang buhay natin ay may halaga dahil ibinuwis ni Jesus ang kanyang buhay. But the story doesn't end there. We must be grateful. Paano natin ngayon ipapakita ang ating pagpapasalamat sa Diyos sa kanyang napakalaking sakripisyo para sa ating kaligtasan? Meron po kwento, grupo ng mga anghel. No, they act as advisors to the divine. One day they approached him and told him, "We have found somebody worthy to receive the gifts we are willing to give him." Sumagot yung divine, no? And he answered them, "Okay lang sa akin
pero you ask permission if she is going to accept the gift. At bumaba na itong mga anghel mula sa langit, pinuntahan ng isang ina at sinabi, "We have found you worthy, and we are going to give you the gift of healing touch." Lahat ng taong mahihibo mo, madarama mo, ay gagaling kahit na ano ang kanilang karamdaman. The woman answered, "Salamat po, pero tinatanggihan ko. Merong isang mas karapat-dapat na tumanggap ng regalong yan." So they offered her another gift. "We are going to give you the gift of the conversion of heart." Lahat ng makakarinig ng iyong salita, ng iyong mga tinuturo, ay magbabago ang kanilang sarili. At sumagot ulit sa ikalawang pagkakataon, "I respectfully turn it down. Maghanap po kayo ng isang mas karapat-dapat." At binigyan nila sila ng isa pang offer. "We're going to give you the gift of great virtue." Lahat ng taong makakakita ng iyong ginagawa ay magbabago ang kanilang buhay, and they will live a morally upright life. Tinurn down pa rin ng ina sa ikatlong pagkakataon. Nagulat ang mga anghel, tinanong siya, "Ano po ngayon ang gusto niyong ibigay namin sa iyo?" And the lady answered, "I want to have the gift of doing good, but not knowing it." I want to have the gift of doing good, but not knowing it. At ibinigay nila sa kanya ang hinihiling niya. Lahat ng madaraanan ng anino nitong aling ito ay lumalakas, nagkakaroon ng pag-asa, gumagaling sa anumang kanilang karamdaman. Pag tayo ay nagbabahagi, kapag tayo ay tumutulong, kapag tayo ay naglilingkod para sa Panginoon, ginagawa ba natin ito para tayo ay palakpakan, tayo ay papurihan, tayo ay parangalan? O ginagawa natin ito dahil nagpapasalamat tayo sa Diyos sa nakikaya na ibinigay niya sa atin ang ating buhay kapalit ng kanyang buhay. Kung hindi tayo magiging bata muli, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. Tayo. ngayon sa Santo Niño, pagtuunan natin ang ating kabataan
at ipanalangin ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ang ating itutugon, Jesus, tulungan mo kami maging tulad ng bata. Nawa, ang buong simbahan sa pamumuno ng Santo Papa, ating obispo at mga pari, ay magpamalas ng natatanging praktikal na paggalinga sa ating kabataan. Manalangin tayo. Jesus, tulungan mo kami maging tulad ng bata. Nawa, lahat ng guro at ang media ay makatulong sa pag-iintal sa ating kabataan ng mga tunay na pagpapahalaga at makaganyak sa kanilang pagsabuhay ng mga ito. Manalangin tayo. Jesus, tulungan mo kami maging tulad ng bata. Nawa, lumago ang ating kabataan sa katapatan at kalinisan sa kanilang pagsasabuhay ng pananampalatayang Katoliko. Manalangin tayo. Jesus, tulungan mo kami maging tulad ng bata. Nawa, alagaan ng lahat ng magulang ang kanilang mga anak, tulad ng pag-aalaga ni Maria, Jose, kay Jesus, at tulutan nawang mapupukila sila maging mabubuting mamamayan at mga masisigasig na kasabi ng simbahan. Manalangin tayo. Jesus, tulungan mo kami maging tulad ng bata. Nawa, magyagang palaguin ng lahat ng deboto ng Santo Niño ang kanilang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Jesus, tulungan mo kami maging tulad ng bata. Kaimig natin panalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Jesus, tulungan mo kami maging tulad ng bata. Panginoon, tulutan mo ang pagmalasakitan namin ang kabataan ngayon at pagsikapan namin ang kanilang kapakanan. Alang-alang sa pag-ibig sa iyong anak naming Panginoong Jesucristo, nabubuhay at naghahari ng walang hanggan.
namin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Paghahain sa iyong mga kamay, sa pagkayaya at kanagalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama namin lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ang naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayat na kapiling. Dating kapiling mo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Amen.
pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanap. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng katuwang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihan ito, lakas loob tayong dumulog sama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sa
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na piling.
Silot ko ang lahat at aking nasalihan. Ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa pangawa ng pangangailangan, ay humingi kami ng tulong mula ng aming pagkakulang sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligiran itinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawak ang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang kaibigayan, sa karanitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Upang pangibabaw ang pagkakamagsarili, ituro ninyo sa amin ang pagbabaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maiatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalina sa halip na kalimain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami mag-angad ng karangyaan at puruin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay at makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, Ipanalangin mo kami. magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, kami tinapakinabang mo sa iyong piling na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapabuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalulugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inaalihan ko po lahat ng mga magulang na dalhin nila dito sa harapan, ang kanilang mga sanggol, lahat po ng mga bata, lumapit po dito, meron po tayong special na blessing para sa inyo. Hindi po kasama yung isip bata. 12 years and below na mga kabataan, lumapit po kayo dito sana. At huwag po kayong uuwi after this blessing at may final blessing pa tayo. When we came into the world, our Lord, the Son of God, became a child and grew in wisdom, age, and grace in the eyes of God and of all who knew Him. Jesus welcomed children, believed in their dignity, and held them up as a model for all who were seeking the kingdom of God. But children do need the help of grown-ups if they are to develop their individual gifts and their moral, mental, and physical powers, and so reach human and Christian maturity. Let us therefore ask for God's blessing so that we will devote ourselves to the Christian upbringing of these children, and so that they will accept willingly the guidance they need. Lord our God, out of the speech of little children, you have fashioned a hymn of praise. Look with kindness on these children, whom the faith of the Church commends to your tender care. Your Son, born of the Virgin Mary, gladly welcomed little children. He took them in his arms, blessed them, and held them up as an example for all. We pray that you, Father, will also send your blessing on them, so that they may grow up in Christian maturity, and by the power of the Holy Spirit, become Christ's witnesses in the world, spreading and defending the faith. We ask this through Christ our Lord.
Sumainyo ang Panginoon. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Tulutan nawa ng Diyos na makilala ninyo ang kahalagahan ng kabataan para sa buhay ng simbahan at ng lipunan. Amen. Gawin nawa kayo ng Diyos ng mga itinatanging kasangkapan sa pagtataguyod ng kapakanan at pag-unlad ng kabataan ng ating bayan. Amen. Gantimpala nawa ng buhay na walang hanggan ang inyong mga pagsisikap sa pagbibigay ng mabuting halimbawa sa kabataan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat.